Boxing update mga tol, Vasily Lomachenko hawak pa rin ang IBF lightweight belt. Binigyan ng palugit si Lomachenko para magdepensa ng titulo. Ayon sa utos ng IBF, maglalaban ang number 2 challenger versus number 4 na si Raymond Moratalla. Kung sino ang manalo sa number 2 at number 4, ito ang kailangan labanan ni Lomachenko para depensahan ang IBF. Kailangan na raw lumaban si Lomachenko hanggang October. May napabalita ng mga tol na magre-retiro na si Lomachenko. Pero hanggang ngayon hawak pa rin niya ang titulong IBF. Kung tignan po natin ang ranking sa The Ring Magazine, number 1 si Tank Davis sa lightweight, number 2 si Lomachenko at number 3 si Stevenson. Huling laban ni Lomachenko noong May 2024. Tinalo niya si George Kambosos via TKO sa round 11. Maraming fans ang nagsasabi kahit hindi na lumaban si Lomachenko sa challenger, basta labanan niya si Tank Davis sa unification fight. Ito ang demand sa lightweight mga tol, bakbakan ni Davis at Lomachenko. Unification ng IBF at WBA belt. Sa ibang banda naman, Tank Davis nag-live at sinabing papayag makipag-rematch kay Ryan Garcia kung babayaran siya ng 150 million. Masyado atang malaki yung 150 million mga tol. Tell them boys to give me 150 M's. I'm coming. Tatandaan na 150 million ang binayad kay Usyk versus Fury sa unang laban. 190 million naman sa kanilang rematch. So kung magdemand din si Tank Davis ng 150 million kay Ryan Garcia, siguro kailangan na niya si Turki Al-Alshik para maikas ang laban na yan. Kasi kung aasa lang si Tank Davis sa Golden Boy promotion, hindi siya bibigyan ng 150 million. Samantala nag-usap na pala si Turki at Canelo Alvarez. Pinag-usapan na ang paparating na laban ni Canelo kontra Terence Bud Crawford. Sa ngayon wala pang malinaw na report kung ano ang pinag-usapan mga tol. Pero ayon sa isang interview ni Canelo Alvarez, sinabi niya na may tsansa pa rin na labanan niya si Terence Bud Crawford. He wants to see Canelo Alvarez versus Terence Bud Crawford. What is your honest thoughts on that as an opportunity and a potential fight? Oh, it's always is a chance there, right? We'll see, but always is a chance there, and we're here to make the best deals. And sinabi rin ni Canelo Alvarez maganda pa rin ang bakbakan ni Dimitri Bivol versus Artur Beterbiev. Maganda raw ang pinakita sa unang laban kaya mas maganda ngayong rematch. Suportado ni Canelo Alvarez ang bakbakan ni Bivol at Artur Beterbiev. Naipon ang mga bigating boxer sa London dahil ginanap doon ang The Ring Award. Na-interview din si Devin Haney at Ryan Garcia tungkol sa potential na rematch. Pinagpipilitan pa rin ni Devin Haney na dinaya lang daw siya ni Ryan Garcia kaya natalo sa laban. 100%, it's 100% personal because, you know, at the end of the day he cheated and he got caught. So